dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito, sasakyan ni Saldico. Oh, simot. ng mga otoridad. Ito, mga kababayan ko, panoorin nyo muna to bago natin bigyan ng reaksyon, ha? Oh, eto na. Oh, eto na. Oh. Sinisilbi ngayon ng mga otoridad ang warrant of seizure and detention laban sa ilang luxury vehicles na di umano ay kay dating Congressman Zaldico na nabibing Grabe, oh. Ang gaganda, Cadillac, ganyan, no? Mga kababayan, Suburban, yung mga sasakyan, kakaiba. sa katiwalian sa flood control scam. Ang operasyon isinasagawa ng Bureau of Customs kasama ang PNP Highway Patrol Group at Nako. Southern Police District. Narito Nako. rin ang mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Aha. Ang nakita natin doon sa mga sa ilang video na ibinahagi sa atin ng source mula dito sa isinasagawang operation Aha. ay si retired Police Director General Rodolfo Azurin na Special Nako. Investigator ng ICI o Independent. Oh, kasama rin ang ICI pala rito. Mga kababayan ko, tingnan ninyo, ha. Sa dami ng sasakyan, hindi naman nagagamit. 'Di ba? Ang daming sasakyan, hindi nagagamit. Nakatambak lang. Pero marami tayong mga kababayan na kahit bisikleta, hindi makabili yan. Kahit na lumang kotse, na tulad ng kotse ko, kahit pa Kia Pride yan, mga kababayan, hindi makabili-bili yan. Bakit? Paano? Inukpon damot. Di ba? Kinuha na lahat eh. Yung para sa atin, mga kababayan, kaya wala tayo, kinuha na nila Martin. Kaya wala tayo, mga kababayan ko. Sila meron, tayo wala. Bakit? Napunta na kila Saldico, kila Sara Duterte, kila Pulong Duterte, kila Martin Romualdez. Tao pa ko ha. Nakakainis. O yan, kaya wag na kayong magtaka kung bakit wala kayo sasakyan. Dahil nasa kanila lahat. Nakila Diskaya. Oh, di ba? Commission for Infrastructure. Sa ngayon, nasa loob sila nitong condominium building kung saan naroroon ang sinasabing luxury vehicles ni Zaldico. Nako. Ito ay condominium ito ay Avignon na condominium building dito sa Grabe, no? Condominium. Pero halos kanya lahat yung parking lot. Antindi mo talaga. Iba ka. Diba? Ang tindi, no, mga kababayan ko, no? Yung pong condominium, halos lahat, mga kababayan ko. Ano? Sa kanya yung parking lot. Ibang klase talaga, oh. CGC sa Taguig City. Ang sa ngayon nasa loob pa yung mga opisyal at isinasagawa ang inventaryo. Sa ating paunang information mula Oh, ngayon, kita mo, daming tao. Nasa ano na ito, social media, nasa mainstream media, nasa internet na Saldico, makinig ka sa akin, ha? Na mapapanood yan ng kaapu-apuhan mo. Oh. Yung apo ng magiging anak mo, malalaman na yung lolo nila ay swapang, sabi nga ni Alicia Duran. Ay magnanakaw, sabi nga. 'Di ba? Paano ngayon yan? 'Di ba? Habang buhay na yan, nadadalin ng angkan mo, maliban kung magpapalit na kayo ng apelyido. Malalaman niya, no? Ano apelyido mo? Ko, ano mo si Saldico? Lolo ko, ay magnanakaw kayo. Ganun lang, 'di ba? Simple. Oh, ano mo? Si Saldico, lolo ko. Sigurado na 'yan. Magnanakaw kayo. 'Di ba? Oh, ang magiging tropa ng mga apo mo, mga anak mo, abay siyempre yung mga anak din ni Martin Romualdez. Anak nila Garjola, 'di ba? Anak nila Mumo, anak nila Diskaya.
Di ba? Anak nila Pulong, ganyan ang magiging tropa. Magkakasundo kayo, pare-parehas kayo mandarambong eh. Di ba? Oh, anak ni Eric Yap, yan. Ganyan, oo. Kita nyo mga kababayan. Oh, yung mga apo, yung mga anak, ni Chabit at saka ni Digong, nagkasundo. Diba? Oh, ganun kasi yun. Walang ibang magkakasundo yung mga pare-parehas. Sabi nga nila, ihiwalay mo yung mga magnanakaw sa mga matitinong katulad natin. Tingnan nyo mga kababayan ko, sino? Ayan, si Duterte, si Kitty, napunta sa apo ni Chavit Singson. Bakit? Magkakaparehas sila eh. Source natin doon sa nagsasagawa ng operation, siyam na sasakyan yung subject ng search warrant, pero 8 lamang yung nagpositibo. Tiyak naman ng mga authorities doon sa loob na maya-maya lamang pagbibigay sila ng official statement kaugnay nitong kanilang operasyon. Nako, grabe ang daming sasakyan mga kababayan ko. Oo, grabe. Paano ngayon ito? Bukod pa dyan mga kababayan, pati yung mga bank accounts, pati ho yung laman ng mga condominium, pati yung laman ng mga bahay, talagang nire-raid po. Dahil po mga kababayan ko, mukhang uubusin lahat po ng ari-arian ni Saldico. Dito po sa Pilipinas. Kaya mga kababayan ko, si Saldico ay hindi na ho makakauwi yan. Maliban kung huhulihin ng Interpol at ibabalik sa ating bansa at harapin yung mga kaso niya. Tindi, no? Mga kababayan ko, no? Dapat kunin lahat. Oo, lahat dapat. Tapos sasabihin ng mga DDS, anong ginagawa ni Bongbong? Bakit parang walang ginagawa? Mga unggoy kayo. Hindi nyo lang alam na may ginagawa kasi nakapikit ang mga mata ninyo. Kapag si Pangulong Bongbong ang may nagagawang mabuti. Kapag ka naman si Sara Duterte, kahit na ma-make news, abay dilat na dilat ang mga mata nyo para kayong mga adik na tulad ni Digong. Na kakadilat nyo sa mata nyo sa mga ginagawa ni Sara kahit fake news, abay para sa inyo totoo. Diba? Anong klase kayong mga Pilipino? Di nyo alam kung ano yung tama at mali? Diba? Ganon, mga kababayan ko. Diba? Leia Patricio, Miss wow, Boss Mike, almost kababayan din pala. Yan yun eh. Kaya mga kababayan, wag ho tayong mapaghangad ng hindi atin. Masarap sa pakiramdam ng ating kinikita, ang ating nagiging kayamanan tulad ng kayamanan ni Jojo Chavez ay pinaghihirapan galing sa pagsisikap, galing saan? Dugo at pawis, galing sa pagod. Ang sarap sa pakiramdam mga kababayan. Oo. Habang ako gumagastos, mga kababayan ko, tapos galing sa pinaghirapan ko, sarap-sarap ng pakiramdam ko. Sabi ko nga Jen Angeles, wag mo kong iniistorbo, magtatrabaho ako. Ikaw, maglinis ka na ng mga ng aso. Ayan na tuloy, the food is ready. Hindi pa ako ready. Mamaya, di ba mga kababayan ko? Nako. Tulad yan, mamaya, pagkatapos kong mag-live. Siyempre, ayoko naman makikita nyo na naman yung mga picture ko. Yun na naman yung damit ko. Magsha-shopping na naman kami ni Jen Angeles. Ay, hindi. Si Jen Angeles pala nakapag-shopping na. Ako na lang ang hindi. Siyempre, kailangan iba na naman ang get-upan, di ba? Di ba? Ang sarap-sarap ng feeling. Tapos ka na, anong shopping? Ako lang, hindi ka kasama. Eto na mga kababayan ko. Ay, naku, ewan ko na lang. Ano next, Boss Mike? Nako, eto pa, tignan nyo mga kababayan ko sa ginagawa ngayon ng gobyerno, nakakatuwa ho 8 million pesos. Yan daw ang halaga ng tax liabilities ng Wawaw Builders. Nakaharap na ngayon sa reklamo ang kumpanya kaugnay ng guni-guning flood control project sa... Naalala nyo ba to?
Si Wawaw Builders, naalala nyo? Yan po yung papikit-pikit na tingin ng tingin sa baba na akala mo sinto-sinto na sabi nyo nga, mukhang dami lang ito, si Wawaw Builders. Di ba? Leti Alyabo, shoutout sa iyo, ha? Proud pa sila niyan. Oo! Kita nyo mga kababayan ko, 48 million tax evasion case. Yari, mga kababayan ko. Ito ho yun mga kababayan ko. Sino? Si Wawaw Builders. Sabi ni Argo, ay dilis. Oo, maliit lang to. Hindi. Mamaya. Kasunod ho niyan, mga kababayan ko. Etong Wawaw Builders. Abay, tinarabaho na rin ho ng gobyerno. Bulacan. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. Sa Department of Justice ngayong araw, naghain na ng mga tax evasion complaints ang Bureau of Internal Revenue o Nako! BIR laban kay Mark Alan Arevalo, ang kinikilalang sole proprietor ng government contractor na Wawaw Builders. Grabe, ito masakit yan mga kababayan ko. Sole proprietor. Ibig sabihin, ang ano nito, ang lisensya net, ang kanyang permit, business permit o ano pa man, ay hindi po sa SEC, hindi po corporation, walang kasama. Solo, mag-isa. Ibig sabihin, DTI lang to. Mga kababayan ko, mukhang wala talagang alam ito. Ako mukhang walang alam ito. Kasi bilang isang batikang mga kontratista na mga nakakakilala, kakilala ko yung mga iba dyan. Mga kababayan ko, gumawa kayo ng corporation para po less po yung mga liability nyo. Ganun. Ako, wag natin turuan. Ayokong discusin, baka matuto pa kayo ng kalokohan, ha? Eto na. Kaugnay ito ng natuklasan nilang Ghost Flood Control Project sa Malolo City, Bulacan na nakubra ng naturang kumpanya. He filed a complaint alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. Nako. And then when he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyektong ginawa, Kita nyo, so dinadaya nila. Dinaya yung proyekto, dinaya pa, pati yung mga tax na dapat bayaran nila. Sample lo yan, mga kababayan ko. Siyam pa kayo niyan. Yan Yan po yung sa mga hindi ko nakakakilala, yung Wawaw Builders, kasali po yan sa 15 na kontraktor na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kumikbak ng mga pondo ng bayan at ginawa hong guni-guni. Ibig sabihin ng guni-guni, ginawa hong ghost project, ginawang multo, mga kababayan. Wala kayong makita na proyekto. Kasi mga kababayan, ang ginawa nila, kakutsaba nila, yung pong mga district engineer at yung pong mga direktor ng DPWH. Grabe, mga kababayan ko, Grabe itong mga ito. Yan po. Abay, hindi na ho yung kickback na Mga dati, mga kababayan, may kickback na 25%, 10%, 15%, 5%. Ngayon, grabe na. Ubusan na. Ubusan na, mga kababayan ko. Ubusan na sila. Diba? Diba, mga kababayan ko? Tama ba? Yan ang sinasabi ko. May korporasyon ka nga at korporasyon naman ng mga ahas, di ba? Yan, ewan ko. Tuloy. so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious. Ayon sa reklamo ng BIR, lumabag si Arevalo sa Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997.
Kaugnay sa tax evasion, hindi rin doon nakapagbigay ng correct at accurate na mga impormasyon ang Wawaw Builders nang Nako! magsumite ito ng income tax at VAT returns para sa Nako! una at ikalawang bahagi ng taong 2024. Kita nyo? Sa record ng BIR, Ah. na-award sa Wawaw Builders noong January 2024 ang Ang- isang riverbank protection structure project sa barangay Kaingin, Malolo City, Bulacan. Kita nyo sa Kaingin, Malolos, Bulacan. Yan po yung lugar namin eh. Mga walang ya ito eh. Itong mga halimaw na ito kasama yung Joel Villanueva na nagpapanggap na makajos eh. Ha? Nagpapanggap na makajos, mga kababayan ko. Ha? Nakikiapid naman sa hindi naman asawa. Siyang ka naman, 'di ba? Siyang ka naman. Oh, kaya mga kababayan yung mga nagpapakilala na sila daw ay nasa Diyos, huwag kayong maniwala. Oo, ginagamit ang salita ng Diyos para magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan. Yun po yan. Maraming gumagawa niyan. O, lalayo pa ba kayo? Kay Kibuloy lang eh. Di ba? Tama ba? Oo, tama ba? Oh, eto na. Oh. Nagkakahalaga ng 77.20 million pesos. Nako. Nangolekta raw ang kumpanya ng 72.37 million peso Ah. net of withholding tax in 3 tranches Mm. simula Marso hanggang Abril ng taong 2025. Ah. Pero lumabas sa pagsusuri ng Commission on Audit at sa physical verification ng BIR Na? na naitayong proyekto sa project site. Bagaman naiulat na ng contractor na 100% completed ang proyekto. Kita nyo? Mga kababayan ko, kinobra niya na yung pera nang wala naman palang na ipapatayo na flood control project. Bakit ho kanyo mga kababayan ko? Yan yung kinikwento ko sa inyo lagi. Paano na? Paano na yung mga Korean, yung mga magkano Korean? Magkano rin yung para kay Eddie, para kay Patty. Di ba? Paano na? Ano pa matitira? Siya pera. Kung ang kukunin ni Saldico ay 50% kasi yung 40% daw mapupunta kay Martin Romualdez. Di ba? Yung pala, ginugulangan din si Martin. 20% na lang yung napupunta ron. Ang napupunta sa kanya, 30%, mas malaki pa. Papayag ba yung si Saldico? Siyempre. Hindi papayag yun. Mapupunta doon sa district engineer. Mapupunta doon kay director. Mapupunta, kanino pa mga kababayan? Kay kapitan. Kay mayor, lahat yan mga kababayan, meron. Ano pa matitira? Siyempre wala na. Wala na. Wala na matitira dyan. Sino may kasalanan? Siyempre yung mga proponent katulad ni Martin Romualdez, Saldico, yung mga yan. At saka itong si Garjola, na Halimaw. Sila Eric Yap, yung mga yan, sila Mumo, sila Tan. Grabe ang mga magnanakaw niyan. Hindi ko sinasabing si Teresita Tan, matino yan. Ongoing pang investigation natin, lahat po ng mga personalities na lumabas na allegedly involved sa anomalous na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng... Lahat, pati si Martin, imbestigahan mo na. Ito naman, Our beloved Boss Mike Cervera.